Maligayang pagbalik! Para sa pangalawang bahagi ng aking Bob Ong series, pinili ko ang isang libro na sa tingin ko ay napapanahon. Sa mga nangyayari ngayon na kaliwat ka ng aksidente, lindol, trahedya mula sa bagyo, at mayat-mayang pagsulpot ng mga sakit na nakamamatay, di natin maiwasan na mag-alala, matakot, at isipin na tila ba nalalapit na ang katapusan. Pero paano kaya kung sa gitna ng panganib, merong isang taong handang tumulong at magsakripisyo para sa kanyang kapwa, na mas uunahin pa ang kaligtasan ng iba kaysa sa sarili? Ano nga ba ang kwento ni Kapitan Sino? At ano ang masakit na katotohanan ng pagiging isang bayani? Alamin natin dito lang sa Ang Sarap Pala Magbasa kasama ang inyong lingkod na si Tessa Saavedra. At tulad nga ng dati, kung hindi nyo pa po nagagawa, maglagay lang po kayo ng komento, like, subscribe at pindutin ng bell icon para alam nyo na meron akong bagong librong tatalakayin. Kung kayo naman ay nakikinig sa Spotify, huwag nyo kalimutan na i-follow ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga mahilig magbasa. So usually po, dito ko po nilalagay yung about the author, pero dahil po na talakay na po natin or napag-usapan na po natin si Bob Ong dun sa previous episode ko, punta na tayo dun sa synopsis o yung buod ng ating istorya. Ang kwento ay umiikot sa isang ordinaryong elektrisyan na nagngangalang Rogelio Manglikmot mula sa kathang-isip na bayan ng Pelaez. Kanya natuklasan na meron siyang mga superpower at hinimok siya ng kanyang matalik na kaibigang si Bokbok na gampanan ng katauhan ni Kapitan Sino, isang nakamaskara na superhero na naglalayong tumulong sa mga tao at labanan ng krimen. Ngunit hindi tulad ng mga klasikong bayani sa comics na pinagmamalaki at pinagpupugay ng mga tao, ang paglalakbay ni Rogelio ay malalim na nakabatay sa malupit na katotohanan ng lipunang Pilipino. Napili ko po ang libro na ito dahil ang kwento niya ay patuloy na sumasalamin sa mga tunay na isyong panlipunan ng Pilipinas at higit pa. Una dyan, ang paghahanap ng tagapagligtas sa lipunan. Sa klima sa politikan at panlipunan ngayon, marami pa rin na naghahanap ng isang bayani para ayusin ang lahat. Maging ito ay isang politiko, tanyag na tao, influencer, o kahit isang kathang-isip na figura. Mas pinipili daw po ng ibang tao na maghanap na lang ng hero kaysa po kumilos sa kanilang sarili para ayusin ang problema nila o maibsan yung kahirapan nila sa buhay. Pangalawa, pagpuna sa kawalang interes ng publiko at mga maling pagpapahalaga. Itinatampok ng aklat kung paano maaaring maging pasibo, makasarili, o walang utang na loob ang mga tao kahit na sa mga nagsisikap tumulong. Sa panahon ng social media, madalas nating nakikita kung paano mabilis magbago ang opinyon ng publiko at kung paano masisira ang mga gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng cancel culture o nakakalaso na kritisismo. Minsan daw po kasi kahit daw po na tinutulungan na tayo, parang nagiging ungrateful pa tayo dun sa taong tumulong sa atin. Pangatlo, patuloy na mga isyu ng panlipunan. Katulad ng kahirapan, katiwalian, hindi pagkakapantay-pantay, pakikibaka sa pangangalagang pangkalusugan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga isyong ito ay sentro sa nobela at patuloy na sumasalot sa lipunan ngayon. Kaya naman po ay napaka-relevant daw po nitong libro na ito. Pang-apat, ang pang-araw-araw na konseptong bayani. Sa mapandaigdigang krisis katulad ng pandemya, kalamidad o digmaan, maraming tao ang nagsimulang pahalagahan ang mga pagsisikap ng mga ordinaryong bayani. Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga driver ng paghahatid, mga voluntaryo. So, di ba po nung panahon ng pandemic, nakita po natin yung sakripisyo ng mga nurse, doktor, kahit po yung mga grab driver, talagang pinahalagahan natin ho sila dahil kung wala po sila, siguro mas nahirapan po tayo ng mga panahon na yon. 5, paghihikayat sa pagmumuni-muni sa sarili. Ang aklat ay nagtatanong ng isang mahalagang tanong. Kung may kapangyarihan kang tumulong sa iba, gagamitin mo ba ito? Lalo na kung walang magpapasalamat sa iyo. Di ba po? Kung ikaw daw po ay may isang angking kapangyarihan ng isang superhero,
Gagamitin mo ba yung kapangyarihan mo para tumulong sa ibang tao kung wala naman pong magpapasalamat sa inyo? At isa pang tanong na nangibabaw sa kwentong ito ay, parte ka ba ng problema o parte ka ng solusyon? Ano sa tingin nyo? Comment down below. So ang nagustuhan ko sa libro ay ikinuwento ni Baboong yung storya sa paraan na nagkakaroon ng ugnayan yung nagbabasa sa mga karakter dahil inilarawan niyang mabuti ang mga problema sa lipunan. Tulad ng korupsyon, kahirapan, walang pakialam sa kapwa at kawalan ng katarungan. Kahit ito'y nakakatawa, nag-iwan ito ng emosyonal na epekto sa akin. At nag-uudyok ito sa atin na pag-isipan kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging isang bayani, paano ba natin itinatrato yung mga taong tumutulong sa atin, at kung paano tayong lahat ay makakapag-ambag sa makabuluhang pagbabago. At dahil dyan, ang paborito ko pong karakter sa istoryang ito ay walang iba kundi si Rogelio. Dahil yan sa bukod pa sa pagiging relatable ng kanyang karakter, ang kanyang kabaitan at katapangan ay talagang pumukaw sa aking damdamin. So hindi ko po mga nagustuhan sa libro ay kahit po ito ay istorya patungkol sa superhero, hindi po siya punong-puno ng aksyon. Bagkus ito po ay nagbigay tuon sa problema ng lipunan. Pangalawa, ito rin ay may malungkot na pagtatapos na nakapanlulumo sa nagbabasa. At yung pangatlo po, para ka daw pong pinangaralan kesa sa inaliw. Kasi diba, minsan ho kasi hindi po natin gusto na para tayong pinapangaralan. Gusto lang talaga nating malibang. Diba po? So, susunod, ang paborito kong quote sa librong ito ay mula sa page 165. Hindi hawak ng tao ang buhay, pero hawak ng tao ang kapangyarihan para hindi pahirapan ng ibang tao. So hindi mo man daw po kontrolado kung anong mangyayari sa buhay mo, pwede mo naman daw piliin na tumulong sa ibang tao para po, diba po pagaanin yung mga loob nila. At dahil dyan, so ang napili ko po para po sa ating word of the day ay ang salitang kapangyarihan. Isang kakayahan ng entidad, katauhan o nilalang upang matabanan o kontrolin ang kapaligarang nakapaligid sa kanya, kabilang ang ugali o asal ng iba pang mga entidad, katauhan o nilalang. Para sa konklusyon, kung ikaw ay mahilig sa mga libro na nakakalibang basahin, magugustuhan mo ang Kapitan Sino. Sapagkat hindi ka mababagot sa pinaghalong emosyonal na pagkukwento, komentaryo patungkol sa lipunan at hindi inaasahang pagbabago sa takbo ng naratibo. At dahil dyan, bibigyan ko ang libro ng 4 na stars. Bagamat nakakalibang basahin at napakasimple ng pamamaraan ng pagsulat, ito'y nakabibitin at kulang ito sa hinahanap-hanap kong aksyon o excitement na inaasahan ko sa mga istorya patungkol sa mga superhero. Nabalik ko tong libro na to sa halagang 250 pesos. Masasabi ko na sulit naman siya, hindi naman po siya ganun kamahalan. Sakto lang po yung presyo na yan para po sa isa sa mga libro ni Baboong. Para po sa ating final thoughts, ang sarap pala magbasa dahil ito ay magandang paraan para libangin ang sarili. Ang sarap pala magbasa dahil ating natutunan na ang pagiging mabuting tao ay hindi palaging ginagantimpalaan. At ang sarap pala magbasa dahil hinihikayat ka nitong pag-isipan ang sarili mong papel sa lipunan at kung paano makakatulong sa pagbuti nito. Maraming salamat po ulit sa pakikinig. Kung hindi niyo pa po nagagawa, huwag niyo po kalilimutan na mag-comment, like, subscribe at pindutin ang bell icon para alam niyo kung meron po akong bagong book review. At kung kayo nakikinig sa Spotify, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking palabas at sama-sama tayong bumuo ng komunidad ng mga mahilig magbasa. Ito nga po ulit ang sarap pala magbasa kasama ang inyong lingkod na si Tessa Saavedra. Kung nasan ka man sa mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat sa pakikinig.